Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan. Malipayong adlaw ipapahulay kanatong tanan. Dalaygo nato atong buhi nga Dios, hatagan nato siya pagdayig, pag-awit ug pagpasalamat niining takna sa kabuntagon mga kaigsunan. Tungod sa iyang gihatag nga panalangin kanatong tanan, ilabi na niining adlaw ipapahulay nga sa diin kita makabalik ang atong koneksyon diha kaniya og makaambit kita sa panalangin og himaya nga iyang igadalit kanato karong taknaa. Akong ginaabi-abi kitang tanan nga aniya karon sa ato ang pagsimba, aniya karon sa atong balay alampuanan aron sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios og ingon man sa atong naa diha sa atong mga panimalay nga nagtan-aw sa atong live stream through Facebook. Amo kamong gitimbaya, happy Sabat kanatong tanan mga kaigsunan. Ug nining taknaa, atong ipahaluna ang atong mga kaugalingon diha sa presensya sa atong buhi nga Dios, atong bation ang iyang pagkabalaan samtang kita magasugod sa atong ikaduha nga serbisyo. Akong pagabasahon dinhi ang programa nga hanahanay nining taknaa. Ang prelude o ang meditation gidalit kini sa atong madasigon nga youth choir. Sila naghatag sa atong pag-awit. Dayon ang call to worship by yours truly. Human sa akong bahin, mao ang introit sa atong song leader. Dayon ang song of hymn of adoration igadalit sa atong song leader. Magasunod ang invocation sa atong guest speaker karong taknaa mga kaigsunan. Dayon magsunod ang worship through giving. Ang magdala sa atong tithes and offeratory emphasis si Sister Lovely Clemenia. Dayon ang doxology o response sa kitang tanan sa congregation. Ang offeratory prayer igadalit ni Brother Elmer Boron. Musunod dayon ang worship through word, ang scripture reading. Pagabasahon kini ang sentro sa ato ang mensahe karon, pagabasahon kini ni Sister Bea de la Rosa. Kanta kita sa atong kanta nga mao ang As We Come to You in Prayer. Dayon pagampuan kini sa pastoral prayer ni Sister Bea de la Rosa. Pagkahuman sa pagampo, maminaw kita sa mensahe sa awit na igidalit sa atong isa ka igsuon, ang ministry and music ni Sister Ann Hinampas. Dayon ang atong mensahe karong mga kaigsunan, ang magdala sa atong mensahe, niingon siya nga dili na lang daw siya dili na lang daw siya introduce, kundi ang presider na lang. So ako ipaila-ila kanato karon ang atong speaker mga kaigsunan. Walay lain ang atong speaker usa gihapon kabatan-on sa iyang barug. Bisan pa minyo na siya pero batan-on gyapon iyang barug. Madasigon nato nga magbubuhat dinhi sa atong Southern Mindanao Mission. Ang atong madasigon nga youth director walay lain si Pastor Wilnie Miado. Dayon ang hymn of consecration sa atong song leader. Dayon ang benediction o closing prayer by yours truly. Ang inyong presider walay lain si Pastor Mark Pueblas. Ang atong song leader Sister Irish Laurente. Ang atong pianist na adya sa piano si Brother Dandy Tuyugon. Sa dili pa ako mulingkod, akong pagabasahon dinhi sa Salmo 66 versikulo 1 hangtod sa 4 nagaingon siya dinhi, "Make a joyful noise unto God, all ye lands, sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.
All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee, they shall sing to thy name. Samtang kita magasimba, atong batio na presensya sa Ginoo nining takna sa kabuntagon. Once again, God bless kanatong tanan og happy Sabbath. One day a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a vow of essence, disregarding the score. And once it was broken and spilled out, the fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit released from the tomb.
Happy Sabbath, everyone. The center of our message this Holy Sabbath day is found in the book of Romans, chapter 13, verse 11. It says, "And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than we believe." Thank you, Sister Ann, sa manindot nga minsay sa awit. I would like to also to thank you, Brother Osano. Asas, Brother Osano man. Brother Osano, thank you for your passion in leading our young people, discovering their talent in singing. Siguro daghan pang mga batan-on diri nga may mga talento nga wala pa na-diskubrihan. But thank you, Brother Osano, nga atong mga batan-on na tagaan nimo og panahon nga diin makapahat sa ilang talento pinaagis pag-awit. Og isa kini nga mga pamaagi nga ato magwardyahan ato mga young people inside the church nga dili sila mogawas tungod malingaw sila sa ilang mga programa. I would like to thank also Sister Maggie for this wonderful invitation. Thank you for inviting me again in this program of the young people diri sa atis. And of course, ang atong church elder in charge for the youth. Thank you also, Pastor Bagunok, for this time. I wish I could stand here this morning, brethren, and say everything is all right. Are you all right? Are you okay? Do you are wearing face mask? Face shield, may eyeglasses pa. Nga lang ko bangga man akong face shield na ako day eyeglasses. Are you okay? Maybe you can say, I'm all right, Pastor, because we are comfortable, because we are only few. Sa una, mag-abot na diri, ang aircon kusog kayo, pero init gyapon tungod sa kadaghan nato. But now, kung diri ka sa pulpito, murag magkurog ka. Much more during the Sabbath school. I wish I could say to our young people to enjoy life. I wish I could say that. Young people, enjoy life. No pandemic, no COVID-19, no more restriction in the church. Enjoy life. I wish I could say that. But unfortunately, that's not reality. Why? Magkaigsunan, we are not actually comfortable. Everything is not all right because of our situation today. All are urgent. All are rushing their appointment to cope up their appointments, mga kaigsunan. Kumadto kas palengke, ang mga tao, grabe. Habulo nimo ang oras para maabot nimo ang imong appointment. Usay masiradaan ka tungod kay ang tanan nagadali. Today, mga kaigsunan, the time has come for us to open our eyes and see the urgency around us. Let us see the urgency around us, young people, and of course, our brethren. Our topic today is youth, it's time. Wala ko nakapangutana kay Sister Maggie. It's time to what? This is a broad topic, mga kaigsunan. It's time to marry young people, or it's time to have boyfriend or girlfriend, or it's time to preach the gospel, or it's time to go out to our church and bring the good news to the world. There are so many it's time, mga kaigsunan, sa karon nga panahon. Pero kung mga young people, kung gusto mo minyo, it's time. Kay bisan mag-birthday lang daw birthday lang nagpakasal karon. Okay, bawal man ang daghan. So dili may ubos ang mga kaila, mga parente, dili may ubos kay COVID man. So kung ako ang batan-on karon, I advise you, no, from the youth department, please do it now. Kay maka-minus mo gasto, mga batan-on. No? Lagi, minus mo gasto. Wala may magduol-duol diri kay bawal man. Imagine magasto mo minyo tag 200,000, 300,000
Murag unom na ako gikasal since May. Daw nag-birthday lang. Na ako gikasal sa Malungon nga didto mi naghanda sa ilalom sa kalubinan, nagtago didto kay para di makitaan. Daw nag-birthday lang mi didto. No? So, young people, kamo nga may mga uyab na, katong wala pa, pangitag uyab. Because it's time for you to marry. So, Oniki, it's your time. I remember our academic dean in Mountain View College, the late Dr. Atitio, every time nga mo subugod ng klase, mutindog sa dito sa among convocation. Iningon niya, mga estudyante kinanglan nga mulampos gyud mo diri sa college. Makagraduate gyud mo. So, ingon niya, kamo nga mga first year college, please, close your eyes. Na yung mga college, first year college diri, close your eyes. Kung mag-second year na mo, still, ingon niya, close your eyes. Ayaw gid mo glingi-lingi. May mag-agi-agi dia, ayaw gid. Pero ingon niya, pag third year na ninyo, ingon niya, slowly open your eyes. Tanaw-tanaw na mo. Unahin mga hayag-hayag na dia. No? May nag-agi-agi na. No? Tingali, suroy-suroy mo sa dormitory, girls dormitory. Niya sabay-sabay dito sa mga girls. But, ingon niya, kumabot na mo sa fourth year college, ingon niya, and this is now the time to open wide your eyes and see the beauty around you. So, ingon niya, kung first year ka pa, ang imong routine is, kung full-time study ka, dormitory, classroom, cafeteria. Tulo lang. Kung working student ka, dormitory, working area, cafeteria, and classroom. Kung fourth year ka na, dormitory, another dormitory sa mga girls, cafeteria, then Jubilee Park. Fourth year ka na, mao na ang fourth year. Mao na nga kami ni Pastor Bagunok, mga working man mi, tingali murag no time for love for sa Pastor Bagunok. Mao na nga ingon namo nga kinahanglan bay mo tapos kita, mulampos kita. Nagkasinabol gi dili kita manguyab bisan pa. Pero daghan nahagit. Nahagit ko magaiso na nagapanguyab ko 3 months before graduation. I started January. Gisugot ko niya March 31 at 11 o'clock. Sa gabi after the commencement service. Commencement namo Domingo 31 pagkagabi dito na suroy-suroy kaon-kaon sa mga barkada dito ko niya gisugot 11 o'clock mga kaigsunan. Pagkabuntag uli siya sa Cebu kay taga Camotes Island, uli ko diri sa Jinsan. So gikan ato wala namin nagkita. So naka-experience ko og isang gabing pag-ibig sa Mountain View College. But Ma'am Adora, si Pastor Bagunok, wala gina say uyab sa tinuod lang. So, ikaw gyud na ang iyang first love, no? Wala man mo nag-uyab ato bay no? Kato no, wala to. No. Wala to. So, mga kaigsonan, the title of my message this morning is Urgency. But before that, magampo kita. Our Heavenly Father, we are now ready to start to study your word. Father in heaven, stand by our sides, that whatever I'll be speaking this morning will be a message to all of us, and it will find place in our hearts, in minds, because we pray in Jesus' name. Amen. Urgency. Ang ato nga teksto, magkaisunan, gibasa, and do this knowing the time that now it is high time. It is high time, magkaisunan. Wala na'y paglangay-langay. It is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed.
kung 1972, that was my birthday, November 5, this coming Thursday, birthday ko na, magkaisunan. 1972, according to our pioneers, the second coming of Christ was preached, magkaisunan, that Christ is coming soon, 1972. That was my birth year, magkaisunan. But 2020, magkaisunan, I am 48 years old this coming Thursday, but Christ didn't come yet, magkaisunan. If the coming of Christ is soon in 1972, magkaisunan, how soon is soon? Kung duol kaniadto, magkaisunan, mas pinakaduol karon ang atong pagbalik sa atong Ginoo. Gani, all is urgent, magkaisunan. All is urgent. Mura gadali lang ta, all is urgent in immediate, magkaisunan. Na isa ka mama. Ingon sa iyang bata, Mama, can you play with me? Ingon sa bata. Ingon sa mama, no son, I have so many work. I have my lesson plan. Sa mga teachers. I have my assignment sa mga estudyante. I can't play with you. Ingon sa mama. Maybe some other times, if I finish working sa niya, so muadto ko sa imong kwarto, then we will play. Grabe ang trabaho sa mong mama, magkaisunan, ug naabot na gabi. Nahuman ang trabaho sa mama, unfortunately, wala siya nakaadto sa kwarto sa iyang bata, kay gikapoy pod ang mama, natulog ang mama. Nidagan ang panahon, magkaisunan, unya, ang nahitabo, nakita sa mama ang kwarto sa iyang bata, nga dili nasama kaniadto nga daghan na ukay, murag wala na arrange kay bata pa. Karon, ang kwarto sa iyang anak magasya na arrange na, wala na ikalat sa lamisa, og ang bata wala na po'y gana mudula kay dako na siya. Makaisunan, nagmahay ang mong mama. Pag mata nagmahay ang mong mama, makaisunan. Nga wala siya nakadula sa iyang bata, kaniadto nga bata pa iyang bata. Mayo lang, makaisunan. When the mother woke up, it's just only a dream. Salamat, no? Kay damgo lang di ito, makaisunan. Pero sa ato karon, yes, it's true. Sama sa amo, lalo na sa amo mga pastors. Nakadungog ko sa una mga eksperyensya sa atong mga pastors. Nga naay mga appointment sila nga maligo na, mag-picnic sila karong Domingo. Unya pagkabuntag, pastor, na may patay diri, pwede nga ikaw maglubong. Mga anak, pwede sunod lang tanga Domingo mag-picnic kay na may patay dito, na may kasal. Na-eksperyensya ni Pastor Sacramento na. Na may kasal, na may patay. It's true. Makaigsunan, ang pangutana ko karon is, how do we value time? Magkaisunan. Young people, how do you value time? Nay, usa ka unknown author nga giingon niya, how do we value 1 year as a student who failed a grade? Abi nyo, kung ma-failure ka mga estudyante, na balikan gid nimo na. How do we value 1 month as a mother whose baby arrived prematurely? Dili na pwede. How do we value 1 week? Editors of weekly newspapers know. How do we value 1 hour as someone who lies terminally ill, waiting for a loved one who is late? Nagtelegram ang akong mga igsuon, my father is almost to die. Nagrush ko from Cotabato City, nagsakay ko sa Cotabato Princess, pauli sa Iloilo. Siguro mga 1 kilometer na lang, moabot na ko sa pier, sa Pantalan sa Iloilo. Naguba ang barko nga akong gisakyan. Unta moabot ko Monday.
sa udto at 12 o'clock mo nang target yun. Pero naguba ang barko mga igsunan, nakaabot ko Tuesday na. Pag uli ko sa balay, ang akong papa patay na. Namatay ang akong papa mga igsunan, at last Monday, pagka Monday ato, at 1 o'clock. So kung nag-abot og 12 o'clock, nag-apsanay pa mi, nakaistorya pa mi 1 hour, kag namatay ang ako nga papa. But unfortunately, ang barko na daot, magkaigsunan. Daw ako lang ngayon na lang ang pantalan. Kaya ako lang ngayon kay daw dili na ko mapalagay magkaigsunan. Kaya nga akong papa tagumatayon na daw. Telegrama raman sa una, wala may cellphone. Pero namatay siya. How do we value 1 minute as someone who missed a plane, a train, a very important engagement that would never be rescheduled? Nag-retreat kami sa Iligan. Sabay kami ni Pastor Yata, Pastor Buscato, ang atong communication director sa Union. Pag uli na mo, ingon sa among sponsor, okay, maghapit as limkit kay, and you will be given 30 minutes to shop. Kay pagkaugma, February 14. So ingon niya, pwede, makapamalit mo card, nga ihatag sa inyo mga someone special, kay graduating namin ato. So ingon, you are given 30 minutes. After 30 minutes, kung dili mo maabot diri, biyaan mo. So giparking ang forward dito atubangan sa Luyos Limkit kay Cagayan. Sige mig-shopping, sige mig-tan-aw sa oras magigsunan kung time na o wala pa. Nadugay-dugayan migpili magigsunan o katong Valentine's card. And aside from Valentine's card, nagpalit pagid mig Dunkin Donut nga amo ibutang sa ang Valentine's card ibutang namo sa Dunkin Donut tanong sa supot unya amo ni siya i-deliver pagkabuntag sa February 14 dito sa girls dormitory. Tulo mi kabuok upat mi. One pastor from Davao Mission. Ingon na mo, uy, time na. Dagan-dagan mi. Pagawas na mo magaigsunan sa limkit kay, pag-abot na mo sa luyo, wala na ang forward. So, dagan mi dito sa tubangan, kay amo atngan, kay mutuyok man na, atang mi dito, kay basig mo agi, pero magaigsunan, wala na gyud ang forward. Grabe. Nagbinasulay na mi, hapit na mi magsinumbagay dito, magbinasulay. Ikaw magudugay kayo ka magpili sa card. Bit, tagsa mig bit, magaigsunan tong isa ka half dozen nga Dunkin Donut, unya katong card na card nga Valentine's card. Mayo lang si Pastor Buscato, napay nabilin nga kwarta nga igo na mo pamasahe from Cagayan to Valencia. Wala ni mahimo, ang among gimo wala ni contact ni adto mig terminal, unya kay alas 3 pa man sa hapon. Naghulat mi tamang gabi, wala gid mi natulog magkaigsunan, sige lang mag-istorya dito sa terminal. Nagpaabot mig first trip nga molarga paingon sa Davao. Ang first trip kaniadto 1 o'clock mo larga ang first trip. So 1, 2, 3, 4. Moabot siya sa Valencia 4 o'clock. Nanaog mig bagong taas. 4 o'clock nanaog mig bagong taas. Nagatang na pun mig sakyanan nga moabot sa MBC, wala may first trip ana kay sayo pa kayo. So nagbaktas mi maganan, baktas mi. Ato baktason kay at least makaabot mi pagka alas 5 makaabot gid mi sa MBC kay amo i-surprise ang amo nga mga someone special dito. Mayo lang kay nakaagi naagyan mig dikarga kanang nagakarga gmot ka tubo nga nag-deliver to sa bus ko ni uli nagsakay mig dikarga. Pag-abot sa bago sa Lurugan ingon sa driver, dong dire lang ko taman sa Lurugan. Nya layo man ang Lurugan pa MBC. Nagbaktas magyud may magkaigsunan na may shortcutan diha sa Lurugan nga moabot dito sa Perta, na shortcut. Nag-shortcut mi dito. Nagbaktas na pud mi. Dito na mas tunga sa tubo, na nag-aging sakyanan, di pud mi pwede mo balik. Amon lagi laos dito giat nga namo ang jeep dito mga isunan. Nakasakay mi dito sa Perta. Unya nakaabot mi sa Mountain View College mga kaigsunan. 5 o'clock na nami sa gate.
Dagan-dagan mi magkaigsunan dito sa dorm, adto uban dito sa new dorm, dito sa old, kay upat man mi, duha sa old, duha sa new. Dito na, kanta-kanta mi dito, wala, murag tihol-tihol mi, wala mi ilis, grabe, lamugo mi kayo. Unya amo gihatod ang Dunkin Donut in card dito sa assistant din. Please, ihatag ni dito sa room, ana-ana. Room 203, katong ako gitagaan. Pagkabuntag magkaisunan, ingon sa mga rumit, Kuya, thank you sa Dunkin. Ingon ko niya, kamusta ang card? Ingon niya, ambot, murag gilabay man to ni ate sa basurahan. Huwag batasan. Imagine, grabe among antos magkaisunan dito sa Limkit kay, nagbilar mig isa kagabi, nagdagan-dagan misdalan, niya pag-abot dito, ang nagkaon sa Dunkin, mga roommate, unya, ang card gilabay sa basurahan. How do we value 1 second? Ask an Olympic medalist, someone who just missed having an accident or someone saying goodbye to a loved one they will never see again. Mga kaigsunan, ang atong panahon, dili na gyud na mo balik. Let's go to the narrative story of Paul in Acts 20, verses 7 to 13. Si Paul, mga kaigsunan, dito sa Greece, sa Macedonia, naghimo sa iyang ministry, og nakaabot sa dito sa Troas. Troas, mga kaigsunan, ingon niya dito, in Paul stayed 3 days in Troas. Unya, si Pablo, mga kaigsunan, tungod sa iya kamubo nga pagstay dito sa Troas, kuyaw ang iyang wali. Kung basahon nato ang Bible, mga kaigsunan, si Paul nagwali till midnight and until daybreak. Kuyaw, nagwali siya. But here comes, there's a man named Eutychus. Si Eutychus, mga kaigsunan, naglingkod siya dito sa bintana, kay tingali wala na yung mga lingkuranan. Remember, kanang mga tao nga naminaw dito, they were tired for the whole day of work. Pero niadto sila dito. Why? Grabe, gigutom sila, mga kaigsunan, sa pulong. And maybe, Paul was just taking advantage sa ilang kahingawa sa pulong in Paul preached until midnight till daybreak. Pero kung imo tanawon, tingali, nagdali si Pablo, mga kaigsunan, kay tululang kagabi kaadlaw ang iyang stay dito sa Troas, unya mulakaw na pod siya sa ubang dapit sa pagwali. Kuyaw gyud. Wala kita nakawali ani no? Muwali ka karon ang atong ingon ni Pastor Kaderma, reminders to all presidents who will speak during the 40 days journey with God, please, if you can shorten your sermon up to 25 minutes, well and good, but maximum of 35 minutes. Muna nga atong sermon, mubuo lang kayo, no? Ang uban nabitin. But anyway, si Pablo kaniadto nagwali till midnight, till daybreak, nabuntagan pa, nagwali lang siya gyapon, naapang mga tao nga naminaw. Except sa usa ka tawo nga mao si Eutychus, nga sayang pagpaminaw, mga kaigsunan, si Eutychus naghinanok sa iyang pagkatulog, unya nahulog siya, mga kaigsunan, nahagbong siya from the 3rd floor of the building. And according to the Bible, Eutychus died, mga kaigsunan. Napatay siya. Sa atong mga nurse, the story of Eutychus in the story of Paul with the Eutychus, this is the first CPR nga gi-perform by Paul to Eutychus, mga kaigsunan. Why? Ingon ni Pablo, ayaw mo kabalaka, nanaog si Pablo, yang gihakwat, yang gi-CPR si Eutychus, and Eutychus nabuhi, mga kaigsunan. That's why Eutychus experienced resurrection on that night. Mga kaigsunan, kung ato tanawon, how hunger are the people in Troas to hear the message of Paul, mga kaigsunan. Kung ato tanawon karon, prior sa atong 40 days journey, mga kaigsunan, last Tuesday during a workers meeting,
Southern Mindanao Mission has 33,000 Adventist listeners throughout Southern Mindanao. Only Southern Mindanao. Og naatay 11,000 non-Adventist viewers in radio, Facebook, and television, makaigsunan, nga nagpaminaw sa ato nga 40 days journey with God. Sabi, no? Ang uban, gagmay, tingali wala nila na report. Tingali daghan pod. But Southern Mindanao is the highest so far. Magkaigsunan. Thank you, brethren, sa inyong pagmonitor sa atong mga listeners. Because we are the highest so far. 33,000 ang gasunod sa ato. Only 12,000 ang Davao Mission. Ang Davao Mission, Western Mindanao. Ingon pas taga CMM. Ingon niya, kung amo tibuon ang report sa all missions and conferences, dili pa makaapas sa Southern Mindanao. Tinuod man pod, naamas listahan. Tingali, very diligent lagi ang ato mga worker, ang ato mga church elders, kamo mga kaigsunan, to monitor our 40 days journey with God. Praise God. Thank you very much for your participation. Kung ato po itandi ang bautismo, layo rapod tinuod sila sa ato. Sa ato pa, kita gyud ang agi diri sa Southern Mindanao Mission. So makaigsunan, young people, it's time. It's time. The people in Truas, makaigsunan, they are what? Hunger for God's Word. There are so many people around us nga gigutom sila sa pulong sa Ginoo. Young people, brethren, it's time. It's time. Let us grab that opportunity. It's time. And there are another kind of people that they are sinking into a deep sleep, magaigsunan. O wala na sila ka. Wala na, natulugan na. And it's time for us, brethren, to wake them up out of their sleep. It's time. Ang uban, naminaw dito from till midnight, till daybreak, pero si Eutychus, nahugno siya, natulugan siya. Kapoy magiging siguro. And this is a symbol of people around us, makaigsunan, who are sinking into a deep sleep nga wala na gyud sila karon naminaw sa kamaturan end. It's time for us young people to let these people wake up out of their sleep, makaigsunan. It's time. Luke 10 verse 2. Then he said to them, the harvest truly is great, remember this, but the laborers are few. And we have a losing battle, mga kaigsunan. This is an old statistics, but anyway, sa karon nagsamot na, we have a losing battle. Why? Only 1,448 ministers per million in United States of America. 56 missionaries per million in Africa. 15 missionaries per million in India, 30 missionaries per million in South America, 20 missionaries per million in Korea, and 3 missionaries per million in India. Dugay na ni. How much more karon mga kaigsunan? This is a losing battle for all of us Christians, Seventh-day Adventists. But young people, brethren, it's time. It's time to participate the work of God, to add this percentage per million para nga amo to ni madungagan mga kaigsunan. According to Ministry to the Cities, there never was a time when the world needed Adventists more than it needs us now. The world needs the Seventh-day Adventists now, mga kaigsunan. Nagapaminaw ko sa atong matagabi nga journey with God. Wow, I said. Imo mahulagway nga we, the Seventh-day Adventists is what? We are holding the truth. And this truth, magaisunan nga kinanglan, ipahat sa uban. It's time. It's time. We all have a rule. And it's time, magaisunan, we get sense of urgency about it. Heaven is closer than it has ever been. Remember that. What is better than heaven taking someone with you? Magkaksunan. Ang langit mingaw. If only Pastor Bagunok were there.
Pastor Bagunok, kung ikaw lang dito sa langit, malipay ka. To our church elders, if you were in heaven, and all of us, wala dito, malipay ka ta. Magaisunan, what is better than heaven taking someone with you? I hope, magaisunan, you will think of the Lord's grand work. He is bringing both physical and spiritual restoration. In you as laborer will be transformed in participating in work of salvation. According to Desire of Ages 142, God can finish the work without our aid. He can finish the work in a twinkling of an eye. The work will be finished without the aid of all of us. But why we share the good news? But why we participate this work? Because according to Mrs. Ellen G. White, in order for us to have a Christ-like life character, we must share in His work. Young people, brethren, it's time. Nay tao, nga naglakaw-lakaw ang maong tao dito sa desert. Oy, ang tao wala na kahibalo nga naadi ay sinking sand dito sa desert. Nahulog ang maong tao sa bangag. Sa iyang pagkahulog dito, this is an old legend. Ingon sa story, paghulog sa maong tao, nag-agi si Confucius. Confucius is the great philosopher, the one who made the golden rule. No? Ang golden rule sa ganyan, do not do to others what you do not want, you want to do for you. Yeah, lisudan mo ni Confucius eh. Na-confuse na tayo noon. Nag-agi si Confucius. Pag-agi ni Confucius, ingon ang tao, "Hey, brother Confucius, please help me. Help me." Nagsinggit siya. Gitanaw ni Confucius, ingon niya, "Brother, it's all right, you are there. This is another place for you. Just stay there." Lakaos Confucius, magaisunan, wala niya gitabangan ang mga tao. And here comes the Buddhist, magaisunan, nagagi. Ingon sa tao, "Hey, brother Buddhist, please help me to come out. Please help me." Ingon sa Buddhist, ingon siya, "Brother, it's a lesson for you. Why you walk alone? Ngano nga naglakaw ka ikaw lang? Dapat naguban ka, siya unta nakaluwa sa imo. Stay there. Leksyon na sa imo do. Diha lang ka." And here comes Muhammad, magaisunan, niagi sa maong bangag. And the brother said, "Hey, Muhammad, please help me." Ingon sa tao. And Muhammad said, ingon niya, "Brother, it's the will of God that you are there. Stay there." Ingon ni Muhammad. It's the will of God. Ingon niya. Diha ka lang. It's the will of God nga nahulog ka. Diha lang ka. Maybe kung magkasaka ka, it's the will of God. And Muhammad nilabay, magkaisunan. And here comes Jesus, according to the legend. Paglabay ni Jesus, ingon sa tao, "Hey brother, Jesus, please help me." And Jesus said, "Take my hand, brother, and I will save you." Mga kaigsunan, Jesus desires us to wake up to an urgency for the lost. Young people, brethren, it's time. This is my prayer. Magampo ta. O Diyos na mo nga gamhanan, napuno kami sa kalipay ug pakigdait diha kanimo Ginoo. Tungod sa imong gugma ug panalangin nga imong gihatag kanamo. Ilabi na napuno kami sa pagtulunan sa among mensahe nga imong gihatag kanamo. Nagapahinumdom nga ang panahon mubo na lang gyud kaayo Ginoo. Ug mao na kini ang panahon nga among tutukan ang imong dalan. Ilabi na panalangini kami nga samtang kami magapuyo nining hamubo namo nga panahon.
Among magamit among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, mga talento nga imong gihatag. Ilabi na dasiga kami o Dios sa pagduso sa imong buhat nga imong gipihal ngani kanamo. Tabangi kami nga madasigon kami sa matag karon ug unya, ilabi na sa among pag-alagad diha kanimo. Samtang kami nagahulat sa imong pagbalik, kining among paggamit sa among panahon, may pahinungod diha sa imong langitnong pulianan. Daghang salamat Ginoo sa imong pakig-uban kanamo. Daghang salamat sa imong saad nga dili mo kami biyaan. Daghang salamat sa pagpasaylo sa among mga sala. Kining tanan among gitugyan lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.